Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa fiqh, okay? Ang fiqh ay umabot na tayo sa tinatawag na ghusl. Ang ghusl is yung pagligo. Okay? So, nabanggit natin ang ghusl ay ito yung paghugas natin, di ba, sa ating katawan sa pamamagitan ng tubig na malinis. Okay? Ano ba ang hukom nito? Ano ba ang batas ng Islam sa pagligo? Wajib kapag nagkaroon ng dahilan na dapat kang maligo. Okay? Katulad halimbawa, ikaw ay mayroong, di ba, lumapit ka sa iyong sawa o kaya ay mayroong nangyari sa iyo habang ikaw ay natutulog. Okay? At nabanggit din natin kung ano yung mga dahilan na wajib sa ating maligo. Okay? Halimbawa noon, yung paglabas ng ating sperm. At gayon din yung, halimbawa sa may asawa, nagkaroon ng intercourse nila, pero kahit hindi lumabas, as long as sila ay nagkaroon ng intercourse, ay kailangan pa rin maligo. Pangatlo, yung taong yumakap sa Islam, kailangan niyang maligo. Gayon din, yung pang-apat is yung babaeng natapos na yung kanyang buwan ng dalaw at yung sa mga mga nanganak. Okay? Panglima is yung patay. Yung namatay na tao, kailangan siyang paliguan. Okay? So, ang paraan ng pagligo, paano? So, unang-una ay magbibismillah, magniniya, hugas ng kamay. Ito, then hugasan natin yung ating pribadong katawan. Then, tayo ay mag-wudu na. Yung wudu na parang sa sala, okay. Then, dalawa siyang nire. Yung isa, pagdating mo, halimbawa, natapos mo na yung dito sa ulo, hindi mo na hugasan yung paa. Okay? Ang gagawin nun, di ba? Halimbawa, hindi mo hugasan yung unang hadith. Okay? Hindi mo muna hugasan yung iyong paa. Then, after nun, anong mangyayari? Gaganitin mo yung ano mo. Yung ito mga daliri mo ay yung sa anit. Okay? Hugasan mo, yung musad ng tubig. Okay? Sa ganyan. Sapat na yun sa babae, ay, anong gagawin sa babae? Kailangan yung kanyang buhok. Kung mahaba, ay, anong gagawin? Sa babae dito, sabi niya, wala yajibu 'ala al-mar'ati naqdu sha'riha fi al-ghusl min al-janaba. Hindi na kailangan. Yes. Pareho lang kung ano yung sa lalaki at babae. Okay? So yun, sa pagligo. Okay? Yun na yung ano natin. Unang-una yung tubig, yung anit natin, babasain natin. After nun, yung side, yung right side natin hanggang sa baba. Then after ng right side, sa left side na tayo. Left side hanggang sa baba, hanggang sa paa natin. Then, after nun, pwede na tayong magbuhos. Okay? Meron namang hadith na babasain mo yung paa mo sa pagwudu. Magwudu ka ng pangwudu ng sala, then babasain mo na agad yung paa mo. Okay? Babasain mo na agad yung paa mo. So, pwede yun siya. Yun ay sa isang narration ng hadith. Okay? Pero, pwede bang, halimbawa, yung direct na akong, halimbawa, sa shower ka, buhos na agad, hindi na ako magwudu, hindi na ako maghugas ng kwan ko, pwede ba yun? I mean, hindi mo nagagawin, halimbawa, maghugas ng iyong pribadong katawan,
at hindi ka na maghuhuro. Pwede ba yon sa pagligo ng janaba? Sa junub? Pwede hindi? Okay. Pwede siyang gawin. Pero hindi mo nakuha yung mas mustahab, yung pinaka mainam. Yes. Tanggap ba yun? Yes, as long as siya ay nagniya. Nagniya siya na yun ay, ang ligo niya ay para maglinis mula sa janaba, nagdirect na siya buhos agad, pwede yun siya. Okay? Pinapahintulutan siya, pero hindi niya nakuha yung... Kahit hindi na magwudu, Sheikh. Hindi, kahit hindi na magwudu. Yes. Wala nang problem. Pero hindi niya nakuha yung mustahab, kung ano yung mas... So, hindi na pala kailangan magwudu, basta may niyo pala. Basta may niya ka. Pwede na yun siya. Tatanggapin na yun siya. Yes. Pero hindi... Yes, pagtapos mo na yun, siyempre kung magsasala ka. Okay. Yes. Yun ang gagawin mo siyempre. Pero hindi ka pwede naman pero yung pagkainis mo ng janaba, hindi ligo sa kanya. Sapat na yun. Hindi mo kailangan yung sabi para magwudu ka pa aray. Hindi. Pero hindi ka pwede magsala ng diretsyo. Kailangan mo. Siyempre. Ang tanong nga, pwede mo bang gamitin ang wudu mo doon sa pagligo ng janaba? Yun ang gagamitin mo pang sala? Yes. Pwede. Pwede mong gamitin yun. Anong kondisyon? Dapat hindi mo hinawakan. Ibig sabihin, hindi pa sira yung wudu mo. Pwede ka magsala. Ala tul, sabi niya. Diba, basta galing ka ng janaba, nakapagpapapag ka sa asawa mo. Tapos naligo ka. Ligo na. Kung yung ligo lang, nag-direct, hindi yun. Pero kung yung ginaguro ka before ka maligo, ano yun siya? Tanggap yun siya. Yes, pwede mo na yun siya gamitin. Pangsala. Pero di ba, hindi nakakaalis yung kudo sa gawin ng janaba? Yes, maliligo ka na rin siyempre yun. Kasama na yun siya doon. So, okay. So, pagka galing ka ng pagkabito sa asawa mo, nagudo ka, tapos naligo ka, Yes. hindi mo nawagan yung private part mo, pwede mo yung gawin. Yes, pwede na po yun. Hindi mo lang gamitin sa sala. Pwede na po yun sa gamit niya sa sala. Pero kung naligo ka lang, diretsyo. Kaya tayo, tanong sir, yung sabi kong babasahin ng mula sa pagpa, magmumula pa sa ulo o sa balikat. Kanan mula daw sir. Pagtapos ng ulo, Pagkatapos sa ulo, kanan, balikat. balikat mo kasi sa Ayos. hindi na sa ulo. Balikat na. Okay na doon. Okay. Merong mga, ito ay mga wajib. Dito naman tayo sa mga masnuna, yung sa mga sunna sa pagligo. Okay? Sunna sa pagligo. Unang-una dito, kabilang dito, al-iktisalu inda kulli jima'in. Pakinggan ninyo ha, pakinggan ninyo. Ito ay mga sunna na pagligo. Yung right after ng iyong asawa, okay? Right after ng iyong asawa, pwede kang maligo before ka babalik sa kanya. Yun ay sunna. Okay? Yes, bakit? Ano yung hikmah? Pwede rin sabi magwudu. Ano yung hikmah? Maliban dun sa malinis. Sabi, ahsan. Nagbibigay siya ulit ng activeness. Parang nagiging active ka ulit. Yes, babalik ulit yung parang sigla mo. Natatawa si Rodel Abdulhamid. Okay. Yes. Mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yun ay ginagawa niyang babalik yung lakas mo, yung sigla mo. Kung ano yung lakas mo, ikaw ay bago pa. Okay? Yes. Okay, parang nag-charge daw. Okay. Okay. Pangalawa, na sunna, yung pagligo sa Jum'ah. Sunna, maligo sa Jum'ah, di ba? Yeah, sunna. Pangatlo, iktisal lil-Eidain, yung pagligo sa dalawang Eid. Eidul Adha, Eidul Fitr, Eidul Adha, sunna. Okay? Al-iktisalu inda al-ihram bil-umrati wal-hajj. Sunna rin yung before ka mag-umrah, maligo ka muna at pati sa hajj. Okay? Ganun din yung pagligo, halimbawa yung pagligo mo pagkatapos mong magpaligo ng patay. Pero
may mga akwal yung mga ulama, may mga akwal, mayroong iba't ibang mga opinion ang mga ulama hinggil dito. Pero al-amru fiha wasi'. Malawak yun, pero wag na natin pasukin iyon. Hindi natin yun filled. Okay? Hindi natin yun filled. Okay? So, ano ba yung mga bagay, okay, mga bagay na yung mga bagay, halimbawa kung ikaw ay nasa kalagayang junub, ano yung mga hindi mo pwedeng gawin? Okay? Habang ikaw ay mayroong hadath akbar, junub ka, ano yung mga bagay na hindi pwedeng gawin? Okay. Unang-una, la yajuzu lahu al-mukuth fi al-masjid illa abirus sabil. Okay, hindi pwedeng mag-stay sa loob ng masjid kapag ikaw ay junub. Okay, maliban kung ikaw ay dumaan lang. Okay, hindi ibig sabihin dumaan ka doon sa masjid, walang mangdaanan doon lang para makapunta ka doon sa kabilang kwan, pwede yun siya pinapahintulutan. Okay? Number 2, hindi pwedeng hawakan ang mushaf. Ang mushaf, ano yung tinutukoy sa mushaf? Purely Arabic na Quran. Okay. La yamassuhu suf illa tahir. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng hawakan ang suhuf maliban sa malinis. At ito ay ang suhuf, ang mushaf hindi pwedeng hawakan ng mga kuffar. Hindi pwede. Pero yung may translation pwede. Yes. Gayon din, hindi siya pwedeng magbasa ng Quran. Hindi siya pwedeng magbasa ng Quran habang siya ay junub. Okay, kabilang din doon, okay, sa junub, hindi siya, paano yung, kakalam ko sa hayd yun, yung paano halimbawa, mayroon siyang sapin, hindi mubashir. Okay? Pero ang alam ko sa hayd, kapag ang isang babae ay nasa hayd, pwede niyang hawakan ng Quran pero mayroon siyang gloves or anumang sapin. Yes, pwede. Pang-apat, hindi siya pwedeng magsala. Pang-lima, hindi siya pwedeng magtawaf. Okay, hindi siya pwedeng magtawaf. So nawa ay inshallah naging malinaw yun sa atin. Okay, may tanong kayo inshallah mamaya, pwede natin kuha. So, natapos natin alhamdulillah ang dito sa Busul at nawa inshallah ay naintindihan ninyo